Galit ka ba? Tanong ni Alexander sa asawa. Inilapag niya ang tray ng pagkain sa kama. Naghiwalang siya ng mga prutas at nagtimpla ng gatas. Nakasandal naman si Jade sa headboard at nakatingin sa kanya. Hindi ito umiimik. Inabot niya ang kamay ni Jade at hinila ito patuwid ng upo saka isinubo rito ang maliit na slice na mansanas. Kumain ka na, Jade. Kailangan natin maging healthy ang baby. Sumimangot naman ito. Baby ka agad? Tingin mo, may nabuo na? Confident ako na madadala mo na ang baby natin sa loob ng 9 na buwan. Hindi ka ba natatakot na ipakulong kita? Kung yun ang gusto mo, haharapin ko. Kung yun talaga ang gusto mong gawin sa akin. Naipasok ako sa kulungan, okay lang. Nauunawaan ko, Jade. Umismid naman ito pero hindi naman galit ang tono ng boses na magsalita ito. Siraulo ka talaga. Bakit ganyan ka na ngayon? Tumiim naman ang mga titig niya sa asawa. Saka huminga ng malalim. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganito ako, Jade. Nasabi ko na ba sa'yo na mahal na mahal kita sa obra? Pinagkrus naman ng babae ang mga kamay nito sa dibdib at nag-iwas ng tingin sa kanya. Alam ko, kulang ang sabihing nagulat naman siya. Naniniwala ka na ba sa akin? Inilaglag ka na ni Maying sa akin. Ikinuwento na nito sa kanya ang nangyari na nakaraang gabi sa VIP room sa Club Oliver. Pwede ba kitang makausap saglit? Tanong naman ni Albert kay Alexander. Napatingin naman si Jade sa dalawang lalaki nang tumayo ang mga ito at lumayo ng saglit. Hindi niya mapigilang titigan ng asawa mula sa kinauupuan niya. Tila pa nag-aalala ito na hindi niya maintindihan. Lumingon naman siya kay Maying na nahuli niyang nakatingin sa kanya. Nag-iwas kaagad ito ng mukha nang magtama ang mga mata nila. Kaya naman mariin siyang napabuntong hininga at kinumpronta ang assistant. Umisod siya papalapit dito. Maying, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Bakit mo ako dinala rito? Pabulong niyang tanong para hindi marinig ni na Kalex at ni Sian. Birthday ko, ma'am. Mabilis nitong sagot. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Nakalimutan mo na bang may pinasagutan ako sa iyong personal data sheet noong unang araw mo sa shop? May birth date mo doon at sigurado akong hindi ngayon ang araw ng birthday mo. Namutla naman si Maying. Ma'am, sumama ako rito dahil gusto kong malaman kung ano ang plano mo. Matagal ko nang alam na ikaw ang nagdidikit ng mga notepad sa comment wall galing kay Alexander. Akala ba ni Alexander, hindi ko alam na nahack niya ang files ko sa shop? Hindi ako ganun ka-stupida ha, Maying. Nireview ko ang mga files, maging ang CCTV footage, at nakita ko ang mga ginagawa mo. Alam kong magkakilala talaga kayo. Ang gusto kong malaman ngayon ay kung bakit dinala mo ako rito. Lumaylay naman ang mga balikat nito dahil wala na itong malusutan pa. Namamawis ang noo nito sa kaba. Hindi ito mapakali sa kinauupuan hanggang sa nagdesisyon itong umamin na. Patay ako nito, ma'am. Pero sige na nga, sasabihin ko na ang totoo. Nagbuga ito ng hangin. Baliw si boss sa'yo eh. Gusto ka niyang mapaibig ulit. Natakot siyang ilayo ka na ni Senyor Manuel sa kanya. Kaya kahit ang unang plano ay pakasalan ka ulit, uunahin na raw muna niya ang honeymoon. Tumaas naman ang kilay niya. Marami pang ikinumpisal sa kanya si Maying pero tumatak sa isipan niya ang balak ni Alexander na buntisin siya. Kaya naparami ang inom niya ng alak. I had the chance to get away last night. Pero hindi ko ginawa. I got drunk, yes. Pero hindi ako sobrang lasing. Kailangan ko lang ng pampalakas ng loob. Wika ni Jade matapos magkwento. Natulala naman siya. Walang maapuhap na sasabihin sa loob ng ilang segundo. So ibig sabihin, ibinigay mo ng pusa ang sarili mo sa akin na nakaraang gabi? Bumuntong hininga naman si Jade. Paano bang hindi titibok ang puso ko sa baliw na asawang kagaya mo? Binayaran mo ng 1 taon ng shop. Tapos, ibinili mo ako ng property. Tapos, pinagmukha mong estupido ang consultant mo sa harapan ko. Akala mo ba talaga naniniwala akong napakamura ng renta ko sa shop? At pagkakakuha ko sa bahay? Bakit hindi mo sinabing alam mo na? Gusto kong enjoy ang bunga ng kabaliwan mo.
Gusto kong malaman kung ano pa ba ang kaya mong ibigay. I wanted to enjoy the things and services that you were willing to give without thanking you. Iniisip ko lang na kung ibibigay mo ang lahat, hindi ka ba maghihirap? Galit ako sa iyo dahil binaliwala mo ako noon, kaya gusto kong parusahan ka. Hindi ko akalaing kontento ka nang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Napangiti naman si Alexander. Maya-maya ay sumeryoso ito. Pero ginagawa ko naman ang lahat para itama ang mga pagkakamali ko, hindi ba? Ngumiti naman si Jade at tumango sa kanya. Kaya nga nandito ako ngayon, kasama ka. Thank you. Mabigat sa pakiramdam ang isiping. Pinilit kong may mangyari sa atin habang lasing ka. Alam mo ba yon? Itinabi niya ang tray ng pagkain at niyakap na mahigpit ang asawa. You are my first love. Do you know that? Malay ko, biro naman niya rito. You are Jade. Sa'yo lang tumitibok ang puso ko. Ikaw lang ang pagmamay-ari nito. At ikaw yun. Nakakatawa man pero saka ko lang nalaman nung mawala ka sa akin. Saka ko lang naunawaan na hindi ko pala kayang mabuhay nang wala ka. Na mahal pala kita. Marami ako nakilalang mga babae, pero nag-iisa ka sa puso ko. Kung naiba ang paraan ng pagkakakilala natin dalawa, sigurado ako, I'd still fall in love with you. Kagaya ngayon, natagalan lang dahil isa akong malaking hangal. Pero sa huli, iibig at iibig pa rin ako sa iyo, Jade. Humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Jade. Sander, may sasabihin ako sa iyo. Can you keep a secret? Tumango naman siya. Sapo pa rin ang likod ng ulo ng asawa. I'm still in love with my husband. Parang tangang nakapangalumbaba sa Alexander sa gilid ng kama. Titig na titig sa maamong mukha ng natutulog na asawa. They spent the whole day making love, and yet the desire to pleasure satisfy her was still intense. Marahan niyang hinahaplos ang pisngi nito. Bumuntong hininga siya. My wife is still in love with me. Napabuntong hininga siya at natatawa. I love you more, Jade. Aniya, kahit alam niyang tulog ito. Amazing how his wife was able to reach the core of his heart. Alam niyang napatawad na siya ng asawa pero hindi niya sigurado kung buo na ulit ang tiwala nito sa kanya. Alam naman niyang napatawad na siya nito, pero hindi siya sigurado kung buo na ang pagtitiwala nito sa kanya. Pero nangangako siya, nagagawin niya ang lahat. Maibalik lang ang pagtitiwala ni Jade. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat ako sa pagpapatawad at pagtitiwala mo, honey. Gumalaw ang asawa at dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Kumunot ang noo nito nang magtitigan siya. Anong ginagawa mo? Pinanunood ka habang natutulog. Gising na ako, Alexander. Pwede ka nang tumigil sa kakatitig sa akin. Naiilang na ako sa'yo. Nakangiting wika naman ni Jade. Ngumiti naman siya at inilabas ang kapirasong papel na inilapag niya kanina sa bedside. Inabot niya iyon kay Jade. Ano yan? Kailangang sundin ang mga nakasulat dyan. Tumas naman ang kilay ng asawa pero binasa nito ang nakasulat sa papel. Curfew at 8 p.m. Not allowed to be in the same room alone with the opposite sex. The spouse has to be informed of your whereabouts. Not to deny marital status. Not to remove wedding ring. Napailing naman si Jade. Hindi malaman kung tatawa o mamamangha. Seryoso ba to? Paano kung tumanggi akong sundin ang mga nakasulat dito? Maring napangiti naman si Alexander. Hindi para sa iyo yan. Talaga? Kinuha niya ang papel at isinuksok sa bulsa. Para sa akin ito. Namilog naman ang mga mata ni Jade. Curfew at 8? Hindi ka ba busy sa opisina mo? Yes, I am. But I will always find a way to come home on before 8. Not allowed to be the same room alone with the opposite? Paano kaya yan? Baka nakakalimutan mong babae ang sekretarya mo. Bianca is an exemption. She's happily married with kids. Siyempre, pwede rin kapag meeting or client appointment. Pinukol siya ng hindi naniniwalang tingin naman ni Jade. Okay, fine. I can tolerate being the same room alone with the opposite.
If only if that opposite has no malicious intent or whatsoever. And anyway, number 3 state that I had to inform you of my whereabouts. Kaya malalaman mo rin ang lahat ng ginagawa ko at kung sino ang mga nakakausap ko. Maliban na lang kung sadya niyang ibinitin ang litanya. Maliban na lang kung ano. Kung selosa ka pa rin kagaya ng dati. Biro niyang wika sa asawa. Tumawa naman si Jade. Hindi na ako katulad ng dati. Nagbago na ako. Natigilan naman siya at napatitig sa asawa. He wanted to tell her that the new Jade, natatakot talaga siya. Natatakot siya na muli siyang iwanan nito dahil hindi na ito katulad ng dati. Nakilala na ang mga gawa at talento nito. Tila ito isang paru-paro. Katulad ng paru-paro na hindi nito kailangan ng kahit na ano o sino para iparamdam na maganda ito. She was already enough. Kahit nagbago ka na, pwede ka pa rin bang maglaan ng lugar sa puso mo na para sa akin? Natulala naman ang asawa ng maingat na humaplos ang kamay niya sa pisngi nito. Ramdam niya ang panlalamig nito. At ang totoo, natatakot siya na makita sa asawa niya na hindi na siya ang pinapangarap nito. Jade was like a precious gift given to him to a long time ago that he refused to unwrap, and when he finally did, alam na niya sa sarili niya na hindi siya mabubuhay nang wala ito. Bakit ang lamig ng kamay mo? Napangiti naman siya. Natatakot akong baka bigla ka nalang mawala. Baka magbago ang isip mo at maisip mong hindi na ako karapat-dapat na patawarin. Sabi mo nga, hindi ka na katulad ng dati. Kaya naman, pag naiisip ko na mawawala ka muli sa akin, tila mamamatay ako. Inabot nito ang kamay niyang nakahaplo sa pisngi nito at marahang pinisil. Ngumiti ito. Hindi ako mawawala sa iyo hanggang hindi mo ako binibigyan ng dahilang gawin ang bagay na yon. At mas lalong mahihirapan akong lumayo kung nakapag-deposito ka na. Deposito? Hindi ba sinabi mo na nakapag-deposit ka na ng baby? So, what is deposit or withdrawal? Gumuhit naman ang malapad ng ngiti sa mga labi niya. I would never withdraw, honey. Besides, it's too hard to withdraw when we're doing it raw. He sat on the bed. Yumuko siya at inilapit ang labi sa leeg ng asawa at mariin niyang hinalikan ito at nilagyan niya ng love mark. Napaungol naman si Jade at yumakap sa kanya. Tuluyan na siyang kumababaw dito at siniil ng halik sa labi ang asawa. Napakalambot ng labi ni Jade. Kailanman ay hindi siya magsasawang halikan ito. Hindi minsan man nawaglit sa isip niya kung gaano katamis ang mga labi ng babaeng pinakasalan niya kahit na ilang taon pa ang lumipas. Alam mo bang gustong-gusto kitang hinahalikan? Tanong niya rito sa pagitan ng mga halik. Napaungo lang naman si Jade. Oo. Pwede mo bang sabihin sa akin na ako lang ang pwedeng humalik sa'yo? Pwede mo bang sabihin sa akin na pagmamay-ari kita, Jade? Tumango naman ito. I promise. Pareho nating susundin ang ika-4 at ika-5 na isinulat ko. Dahil hindi pwedeng ako lang. Sa number 4 naman, we won't deny our marital status. And number 5, from now on, Mrs. Valiente, you have to wear your wedding ring. I already wearing mine, and I shall wear this forever. For the 9th time, Alexander glanced at the watch at 7:30 p.m. Kailangan makauwi na siya bago mag-alas 8. Pero napakabagal ng pag-usad ng meeting. He had been inside the boardroom at 3 hours already. Tumikim siya at bumaling sa sekretaryang nasa kaliwa niya. I need to be home by 8. Pabulong niyang wika naman kay Bianca. May 2 pang presentation, sir. I think we can close the meeting around 10. 10? Pilit niyang kinalma ang sarili. Matapos manlaki ang kanyang mga mata. Unang araw pa lang, mukhang hindi na niya matutupad ang curfew. Umiling siya at muling bumaling naman kay Bianca. I need to go home. Ipadala mo na lang sa akin bukas ang mga detalye tungkol dito. Pero sir, tumayo na siya. May emergency lang ako. Kailangan ko nang umalis. Ikinumpas niya ang kamay kung ano pa man ang sasabihin ng sekretarya. Paglabas niya ng boardroom
ay kaagad niyang tinawagan ng asawa. Bakit napatawag ka? Tanong naman nito sa kanya. Katatapos lang ng meeting. Si Bianca lang ang babae, pauwi na ako ngayon. Wow, drive safely, okay? Ngumiti naman siya at tinapos na ang tawag. Pumunta na siya ng sasakyan at nag-drive pa pauwi na. Pero hindi sa kondo niya kundi sa bahay ni Jade. Wala pang 20 minutos ay nasa tapat na siya ng gate nito. Anong ginagawa mo rito? Gusto kong makita kita. Miss na kita. Pwede ba akong manatili muna dito sa'yo? Tumaas naman ang kilay nito. Naninigurado ka ba sa dineposito mo? Napahalakhak naman sa Alexander. Gusto lang kitang makasama. Napailing na lang si Jade at binuksan ang gate. Pagkapasok niya ay mabilis niyang hinila ang asawa at isinandal ito sa pader. Mariin niya itong hinalikan. Tila ba, gutom na gutom siya. Gumagalugad ang dila niya sa loob ng bibig nito. At ang dila niya ay pumailalim dito. Did you miss me too? Tanong niya sa asawa na maghiwalay ang mga labi nila. Tumango naman ito at namumula ang pisngi. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at marahang pinisil. Pagkatapos ay kumunot ang noo nang matitigan ang mga kamay nito. Nasaan ang singsing mo, Mrs. Valiente? Isusuot ko ba dapat? Napataas naman ang kilay niya rito. So, nasaan? Inabot nito sa kanya ang singsing. Siya na mismo ang nagsuot niyon sa palasingsingan ng asawa. Never take it off, okay? Wika niya sa kanyang asawa. Tila ba punong-puno ang kanyang dibdib sa saya. Marry me again, Jade. Ano? I want to marry you again. This time, I want the whole world to know that you are mine, that you are my wife, and that no one can take you away from me. I want them to know that I am so in love with you. Namula ito at napangiti sa kanya. Payag ako pero pwede bang pagkatapos na lang ng event? What event? Nakangiti nitong inilabas ang papel at inabot sa kanya ito. I had been nominated para sa award rookie category. Sabi ni Senyor Crisologo, ibinalik mo na raw ang suporta mo sa samahan. Ayokong isipin ng mga tao na dahil sa impluwensya mo, kaya napasama ako sa mga nominado. Hinila niya ang asawa at niyapos ang mahigpit sabay haplos sa buhok nito. I don't want us to be secret anymore. Alam mo bang, nakakapanginig laman ang makitang may mga lalaking sumusubok na makipaglapit sa'yo, lalo na sa shop. At para namang wala kang ginagawa para mapalabas sila ng shop, ano? Malulugi ang negosyo ko sa'yo eh. Then, make me your investor. Huwag na. Kaya kong ako lang. Can you please be less independent for me? Para kasing wala na akong maitutulong sa asawa ko. And going back to us being open about marital status. Pagkatapos ng event, okay? Napabuntong hininga naman sa Alexander. Okay, fine. But we will start planning for the wedding. Hinagka niya ang tuktok ng ulo ng asawa. I am so proud of you, Jade. Ngayon ka lang talaga naging proud sa akin, ano? Mariin naman siya napangiti rito. Pinindot niya ang ilong ng asawa. Then punish me then. Ngumiti ito sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya at hinatak na siya papasok ng bahay. He was a few steps behind her. Malaya niyang napagmamasdan ang likod nito. I have always been proud of you, Jade. Wika niya sa kanyang sarili. He proud of the person she has become. Napipintasan man ito noon sa San Ignacio College dahil sa patuloy na pagsunod nito sa kanya na ang tawag dito ay parang asong sumusunod sa kanya. Magkaganoon man ay matataas pa rin ang nakukuha nitong marka. Bukang bibig ito ng mga propesor at ang totoo, there was a time when he really invade her. Maupo ka muna, iinitin ko lang ang pagkain. Ang patabain ba ako ang parusa mo sa akin? Pabiro niyang tanong sa asawa. Obligasyon kong pakainin ka dahil asawa mo ako. Sambit nito saka tumungo sa kusina. Natigilan naman siya. Napakasarap pakinggan ang sinabi nito. Tumayo siya at niyakap mula sa likuran ng asawa na nakatayo sa tapat ng microwave oven. Hinalikan niya ito sa punong tainga. Pinagapang niya ang mga labi patungo sa likod ng tainga nito, pababa sa leeg at nag-iwan ng marka.
Umungol naman si Jade. Nag-iwan ka na naman ng marka sa leeg ko ano? Mariin naman siyang napahalakhak. Yes. Hindi na tayo bata para gawan mo ako niyan. Anong problema kung mag-iwan ako ng marka sa leeg ng asawa ko? Gusto ko lang malaman ng iba na may nagmamay-ari na sa'yo at ako yon. Bahala ka na nga, sige na. Maupo ka na at handa na itong pagkain. Mamaya na yan. Anong mamaya? Hindi na nito natapos ang litanya nito dahil pinangkunan niya ito at dinala sa kwarto. Ibinaba niya ito sa kama at kinubabawan. Saka pinaliguan ng halik sa leeg at balikat. Teka, hindi pwede ngayon. Bahagya naman siya napatigil at matiim na tinitigan ng asawa. Why? Kuwan kasi eh. Oh, it's that time of the month? Tukoy naman niya sa buwan ng dalaw nito. Tumango naman ito. Bumango naman siya at naupo sa gilid ng kama. Niyakap siya nito mula sa likod at inilapit ang labi sa tainga niya. Napapikit naman siya sa lambot ng mga labi ni Jade. I can still satisfy you, husband. Ano? Hinila siya nito at itinulak pahiga sa kama. Hinalikan siya ni Jade sa labi at pinagapang ang halik sa leeg niya. Sa dibdib hanggang sa tiyan at pababa pa. Inalis naman nito ang pagkakabotones ng kanyang pantalon at hinila nito pababa. What are you doing, Jade? Napamura naman siya nang hawakan ng asawa ang pagkalalaki niya. Gumalaw ang labi nito at tila siya mababaliw sa kuryenteng hatid niyon sa buo niyang katawan. Jade, what did you learn that? Kanino pa ba? Marami kang itinuro sa akin noon, hindi ba? And I happen to be really good at remembering things. Sabay kindat nito sa kanya. Napaungol na lang siya at sumambunot ang mga kamay sa buhok ng asawa. Jade? Napatingin naman si Jade sa taong sumambit sa pangalan niya. Vander. Laylay ang mga balikat nito at malungkot ang mga mata. Nakatayo ito sa pintuan ng shop. Madilim sa labas at wala ng customer. Maupo ka. Minuwasyon niya ang sofa. Can we talk? Bumuntong hininga naman siya at tumango rito. Naupo siya sa single-seater at tumingin sa binatang nakapako ang mga mata sa ibaba. Anong problema? Mahal mo ba talaga siya? Hindi niya inaasahan iyon. And it wasn't even a question. Hindi tuloy niya alam kung ano ang tama at dapat na sabihin kay Vander. Mariin naman itong napangiti. I was a fool, wasn't I? I thought you'd be happy with me. Akala ko kasi, nabura na ang damdamin mo para sa kanya. Akala ko din, Vander. Akala ko, nakamove on na ako, hindi pa rin pala. Minahal ko lang pala ang sarili ko. Huminga ito ng malalim at tumitig sa kanya. Nakita ko siyang pumasok ng bahay mo. Nakita kong hinalikan ka niya. At nakita ko ang walang pagdadalawang isip mong pagtugon sa mga halik niya. Vander, napanaginipan kita noong suot ang puting trahe de boda. Akala ko, ang ibig sabihin niyon ay magiging totoong asawa kita. Pero sa tingin ko ngayon, ang ibig sabihin ng panaginip ko ay magkakabalikan kayo ng kapatid ko. Mariing hinawakan ni Vander ang kanyang dibdib. Mahal na mahal kita. Alam mo ba, ikaw lang ang babaeng minahal ko. Mula pagkabata mahal na kita. Kumirot naman ang dibdib niya para kay Vander. Akmang hahawakan niya ang binata pero itinaas nito ang kamay at payak na ngumiti sa kanya. Please, huwag mo akong kaawaan. I don't want the woman I love to pity me. Mariin itong napabuntong hininga. I love you, but I am letting you go. Wika nito at bakas na bakas niya sa boses nito ang kalungkutan. I'm dating with Laura. Ha? Si Laura? Ang best friend mo noong college. Sa San Ignacio College. Hindi siya halos makapaniwala sa sinabi nito. Malaki ang pagkakagusto noon ni Laura kay Vander. Kahit hindi ito pinapansin ng binata noon. Tumayo na si Vander. Babalik na ako ng San Ignacio para makasama ko na madalas si Laura. Ang mga negosyo rito ay ang papa na raw muna ang bahala. Ipaabot mo na rin kay Alexander na wala siyang dapat na ipag-alala kay papa. Nakumbinsi ko na siyang hayaan ka manatili rito.
Mariin siyang hinawakan nito sa balikat. I'm sorry. Para saan? Nung hinalikan kita. For saying that note was mine. And for trying to ruin your relationship with my half-brother. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito. Pero bago ito tuluyang makalabas, ay may pahabol siya. Salamat. Tumango ito. Hindi na nag-abala pang lumingon at tuluyan ng lumabas ng shop.